nag-aambag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog na mga balita. Ang mga balita naglalagablab, ako pa rin si Buddy at Rod. Pasensya na ho kayo dahil malungkot yung balita na uwi sa trahedya kasamang Rod, yung may masaya sanang bakasyon ng isang beauty queen at dating DJ. Matapos itong bumisita, beauty queen sa DJ. Matapos itong bumisita sa sikat na Seven Falls sa bayan po ng Lake Cebu sa South Cotabato. Aksidenteng nahulugan ng bato si Ayana Grico, 23 anyos, habang siya ay nagpapakuha ng larawan kasama ang kaibigan. Nabatid kasi na natamaan sa likurang bahagi ng kanyang ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isinugod pa ng mga tourist police ang biktima sa pagamutan, ngunit ito po ay idineklar na ring patay ng doktor. Si Grico ay residente ng bayan ng Suralia at nagtapos ng kursong MASCOM sa Notre Dame of the Jangas University. Dinala na sa Villanueva Funeral Parlor ang biktima at takdang isilalim sa autopsy ang bangkay po nito. Talaga nga naman, hindi nga natin masabi buhay ng tao. Talaga. Ito naman sa Bacolod nangyari kasamang Buddy at mga kasama. Arestadong 6 katao kasunod po ang sinagawang drug raid operation sa isang compound sa Barangay Alihis kagabi. Ang operasyon ay kasunod ng surveillance ng pulisya laban sa iligal na gawain ng mga sospek. Nakumpiska sa raid ang 15 mga sachets ng suspected shabu, 2 shotgun, 9mm pistol, maraming magazine ng M16 Armalite rifle, mga bala ng carbine, 2 bala po ng rifle grenade, samurai at cash na umaabot sa 30,000 piso na pinaniniwala ang kita mula sa pagbebenta ng droga. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang 5 kalalakihan at isang may babae pa para sa karagdagang investigasyon, habang nakatakas naman ang iba nilang kasamahan habang sinasagawa ang raid. Isa sa ilalim ngayon sa laboratory examination ang mga nasamsam na hinihinalang shabu at inaalam din kung may lisensya. Akala ko inaalam kung may lisensya yung mga shabu. Ang na-recover na mga baril. Ito, magandang balita naman. Yes naman. Good news. Isang mabuting lady guard mula po dito sa aming building, dito sa Guadalupe Commercial Complex. Dito yan sa amin. Dito nangyari yan. Ang nagmistulang Good Samaritan matapos nitong makita ang isang ginang at 2 nitong anak na pagala-gala sa gusali at walang matutulugan. Pinatuloy na hindi na nagpakilalang guard ang mag-ina sa kanyang bahay at kinabukasan ay inilapit sa DCXL para matulungan sa kanilang pangangailangan. Ang kwento po ni Ginang, si Nanay Rochelle, pinalayas daw sila kasi pala sa kanilang apartment at 2 araw na sila naghahanap ng matitirhan. Hindi po, kasi po nung time na buntis po ako, talagang pag ginawa ko po sa blood, sinilaba ko po yung isa, dinala ko po yung sa DSWD, tapos ayun nga po yung sa DA. At hanggang sa nanganak po ako, hanggang sa hanggang sa nanganak po ako sa bunso ko, hanggang sa naglabado po ako sa compound para mapuhay kami. Problema rin ni Ginang Rochelle ang ipakakain po sa kanyang mga anak na 2 at 3 taong gulang pa lamang. Agad na inilapit naman ng DCXL ang magina sa DSWD at pinakusap kay Miss Alice Bonoan para mabigyan po ng tamang suporta. Matapos mabanggit ni Rochelle ang kagustuhan bumalik sa Mindoro, nabatid ni Miss Bonoan na mayroon silang programa kung saan pwede ipadala ang 3 sa kanilang probinsya. Meron tayong programa ng balik probinsya, ngunit bago namin sila ipabalik sa kanilang probinsya ay makikipag-ugnayan din kami sa local social welfare office para sa ganoon ay may tatanggap sa kanila doon at masundan pa rin nila kung ano yung kanilang mga pangangailangan at masigurado na meron silang matitirahan doon sa kanilang babalikan. Nangako rin po ang DSWD mga kasama na asikasuhin po mag-ina at may pag-ugnayan din sila sa mga local social welfare office para makatulong sa kanilang sitwasyon.
Pansamantala po na inaayos po namin yung pagbalik po nila ng probinsya, sila po ay maninirahan po sa aming center para mabigyan po sila ng shelter at maayos po ang kanilang pagkain. Lalong-lalo na po, may 2 po siyang mga anak. Sahan po namin itong umagang pong ito at agad-agad po namin aksyonan. Yan ho si Miss Alice Bunoa ng DSWD sa interview ng DSXL at doon sa hindi na nagpakilala ko sa mga Lady Guard natin thank dito. You. Talagang may puso to. Thank you din sa pagpapatulog overnight. Eto na. DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo masama bago sa showbe. Grabe, ang lalim na kinaroro ng sports na sa iba. Ito pala, lalim. Nasa pinakadulo. Ang lalim. Hirap ng ating kodiko. So deep. Umaasa ang coach ng Rain or Shine na si Yeng Giao na mas maigpit na laban mula sa Alaska Aces. Pero hindi raw ito ang nangyari kagabi sa PBA Governors Cup sa Mall of Asia Arena. Nangyari kagabi ang isa sa pinakamalaking tambak sa kasaysayan ng liga sa loob ng halos 3 dekada. Sa score na 123-72, pati ang Elasto Painters ay nagulat sa kanilabasan ng laban nila kontra Aces. Sa umpisa ay digit pa ang laban. Hindi ko na nga tinapos Susunod na hong harapin ng Rain or Shine ang Barangay Ginebra San Miguel Kings sa linggo. Yung wala pa rin tatalo na slogan nila. Nakakahiya ng gamitin. DZXL Showbiz Balita. Tawagan ata. Iha. Mananawagan ka ba? Oo. Ito ba magbibigyan ng showbiz? Akala ko nawawala. In-import natin kasi maagang umuwi si Miss Candy. Si Candy ang ating nag-showbiz. Akala ko mananawagan na. Siya pala mag-showbiz. Babago to. Ang pangalan niya ay Ira. Si Ira. Baka gusto mong lagyan ng apelido. Ira. Bera. Pwede rin. Ira Koyakoy. Pwede. Hello, Ira. Ira. Baba yung switch. Nakababa na. Nakababa na, Ira, pwede rin labay. Pwede rin. Pwede. Ira labay. Baka may mga, Ira Albesa. Baka may magagalit na. Baka may magagalit na. Hi, Ira. Lapit ka ng konti sa mic. Anong showbiz na today? Anong feeling pag first time? Masarap. Masaya. Magaling sumagot to. Okay yun, pag first time, kasi iba yung kanilang sagot Pag first time. Napanganga si Misteryoso. Sa sagot ni Ira. Wala, si Misteryoso rito. Tatanong natin mamaya kay Misteryoso kung anong pakaramdam ng first time. First time, correct. Kasi sabi ni Ira masarap na masaya. Yun. Kasi ibang narinig ko, ang sabi nila masakit na, kinakabahan, malungkot. Ewan, yung pakiramdam. Okay yung sagot Depende pala kung ano yung first time. Sabi ni isa, maanghang. Ganun ba yung mainit-init? Alright, Ira. Here we go. Tahimik pa ang kampo ni Krista Miller matapos pasabugin ng DOJ na siya ang babaeng umeeksena sa ospital kung saan dinadalaw nito ang convicted drug lord na si Ricardo Camata. Makikita sa CCTV footage ng ospital ang pagbisita ni Starlet, bagay naman na hindi itinatanggi ni Camata. Kumpirmadong higit 1 oras na nag-stay si Krista sa hospital room ng Sputnik gang leader. Pero kasama daw nito ang 2 lalaki na sinasabing dancer. Remember, naging kontrobersyal si Krista matapos itong ituro na kalaguyo di umano ng aktor na si Cesar Montano na dahilan ng kanilang hiwalayan ng misis na si Sunshine Cruz. Ayun. Ganun pala yun. Oo nga, talagang masaya na pinasabog pala. Masarap na masaya. Sa hospital pa pinasabog.
Ganun Grabe. pala. Yung balita na yan. Kasi may ebidensya eh. May CCTV. May CCTV. Ayan ang problema. Nakikita. Oh, Ira, Opo. CCTV Okay. selfie. Okay. Go. Okay. Sige. Okay po. Thank you, Ira. May babatiin ka ba? Wala pa naman po. Hello lang dyan pa. sa mga Tuga Trinity. Yeah. Masasalamat yung outfit o yung make. Wala pa po sa ngayon. Wala pa. Yung gumawa ng ID mo. Oo. Natulala si Ira. Thanks, Ira. Alright. Welcome po. Okay, si Sige. Solong Anak, libang na libang din sa chat room. Okay, Ira. Aba. Oh. Thanks, Ira. Digasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. At biglang nag-CR si Misteryoso. Oh, Mister! Oy! Ano nangyari sa... Nako! Oh, mamaya na yan. Misteryoso talaga. Tignan ako matabunan. Ano ba ang pakiramdam nung... Pag first time. Oo. Kasi sagot ni Ira, masarap na masaya. Ikaw, Misteryoso. Masarap na mahapdi. Masarap na masaya. Pag first time. Yan. Siya oo. pang nahapdian, ha? Oo, ibang klase. Masarap na mahapdi. Oo. Yan. Ibang Ba- klase. bakit? Ibang klase ang ginawa. Mahirap. Ako may duda. Hanghang kasi. Oo. Hang, yung kinain Bako, ko. Yung sabi ko first na, time ko nakatim nung laing na manok. iba na talaga yung gusto mo ngayon. Ito talaga. Kaya oh. pala nung nakarang araw may nag-aabang dyan sa labas. Kaya nga eh. Kita mo, nagpaliwanag kay Engineer Albesa. Oo. Si Misteryoso. Nakaliti kasi si Masarap engineer. Masarap na. Iba na talaga yung panahon. Iba pag talaga may- panahon ngayon. Nag-i-evolve na ang tao. Masarap na mahapdi. Pati ikaw na subukan mo. Sabi ni Manggorio, nung first time daw niyang umihi, Okay. masarap din. Masarap. Kinikilig pa. Kinikilig. Ngayon, ano ba nangyari sa panghimaga? Ito na. Magandang tanghali muna sa ating mga kasama dyan. Mga kasama, nahihirapan ba kayong mag-impake? Aba? Depende. No. Minsan, sa sobrang dami ng Minsan, damit, hindi mo na kailangan pagdating mo sa labas. minsan nga, kasi ito minsan sa sobrang dami ng damit, tuwalya at iba pang kagamitan, hindi na natin ito mapagkasya sa isang bag. Maliit yung bag. Dahil dito naisipan ng ilang negosyante sa New York City, malapit sa inyo, kasamang road, Bahay, magkabilang bayan lang yan. na pagkakakitaan ang nasabing problema. Okay, yan, Paano? Sa halagang $250, mahigit 10,000 pesos yan dito may mag-iimpake na ng bagahe mo. Hindi man praktikal na magbayad ng libo-libo para sa pag-ayos ng bag, patok pa rin ito sa mga negosyo, lalo na sa mga mayayamang nanay sa New York. Ayun. Pero hindi yan imposible na mangyari din yan sa Pilipinas. Oo, Dati kasi- wala mga laundry shop, di ba? Wala. Oo. Kasi ngayon, yan, tingnan mga mo, sila nag-organize ng mga maleta naman, laman ng maleta mo, ano. kahit sa saan ka pumunta, may laundry dito sa Manila. Kita mo naman yung style nila ng pagre-repack. Ayan. Pakita. Aber. Yan ang binabayaran ng $250. Ganun Yung pala. ganyang style ng pagre-repack ng gamit. Galing parang totoo yung ginagawang niro-roll, no? Niroll nila. Yung mga damit ba Niroll yan? nila para magkasya sa isang malit na maleta. Kulang na lang kwarto ang ilagay sa maleta. Yan. Parang sinusuman. Yan po ang ating balita pang himagas ngayong tanghali. Siyempre, hatid sa Masarap inyo. na hapdi, Ganun pala pa Yan. first time, Hindi naman Pause ma- na, pause! 1, 2, 3! Selfie! Thank you! Thank you! Sakto yung tugtog mo. Ibang klase din, Nakalabas na ba sa Blackjack? Hindi ba? Wala pa. Anak ng pating talaga. Public service muna. Go ahead, kasama Rod. Mawawalan daw ng supply ng tubig ang ilang mga residente dyan sa may Marikina City. Sa Manila Water, ayon sa Manila Water, makakaranas po ng water interruption simula alas 12:01 mamayang hating gabi. Kung saan partikular na maapektuhan po ang Barangay Concepcion 1,
Kaya naman pinapayuhan po ng mga residente na mag-imbak ng tubig ngayon pa lang. Ang water interruption ay bahagi ng service improvement ng Manila Water upang matiyag na ligtas at maasar ang supply nila ng tubig sa kanilang mga customers. Tuloy ang pagsuporta, pagtaya sa Lotto mga kasama para matulong tayo sa bayan. Ang 2-digit game nila kaninang 11, ang lobas ay 9 and 22 at sa 3-digit ay 720. At yung kagabi, alang winners sa Grand Lotto 655, kung saan 112.8 million na yung jackpot prize. Ang susunod na draw bukas ata. Friday. Friday o Sabado? Sabado. Nalilito rin ako sa mga araw na ito. Mega Lotto 645, no winner din kagabi. 21.1 million. Wow. Thank you, Attorney Joy Rojas, sir. Paano? Di diretso na rin Sige. kami. Oo. Si diretso din, si kasama ro, diretso din to. Diretso na to. Hanggang mamayang alas 3. Akala kong galo 7 ng gabi. Tama, di ba? Meron pang may 6 to 7 gym? pa. Oo nga pala, no? Sa hapon, abogado tayo. Sa gabi, doktor na. All around ka talaga kasamang ron. Pag linggo, may herbal din tayo. Ikaw na. Dire-diretso naglalagablab. Balitan, pag Sunday, magkasunod din tayo. Dire-diretso naglalagablab na balitan tatak RMN. Ninyo pong napahinggan sa DISA XL 558. Ngayong tanghali mga kasama ng Webes po, June 5, 2014. Magandang tanghali kay Solo Anak at kay South City. Thank you. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Buddy Obera. At from the city of Zambao, Asia's Latin City, el Dios Teres amigo, Rod Marcelino. Kaming lahat sa DCXLI. Tatak RMN. My word like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.